Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel Lakdan MD. Sa pagpapatuloy po ng ating talakayan tungkol po sa safety, na kung saan po ay doon po sa nakaraang video ay tinalakay na natin yung unsafe, unhealthy acts at unsafe, unhealthy conditions. Ngayon naman po, no, kung hindi po natin ma-address, hindi natin ma-correct, no, yung unsafe, unhealthy acts na yan, hindi natin ma-address yung unsafe, unhealthy conditions, okay? Tayo po ay hahantong sa aksidente. So, maaari pong humantong sa aksidente, no? Dahil po, ang sanhi po na aksidente ay yung pong dalawa na yan, yung unsafe, unhealthy acts and unsafe, unhealthy condition. Ang resulta po ay aksidente. So, ano ba yung aksidente o accident? An accident is an unexpected, unforeseen, unplanned, no? An unwanted occurrence or event that causes damage or loss of materials or properties, injury, or death. So, even kamatayan, no? Di ba? So, basically, kung minsan, no, meron tayong mga Pilipino, meron tayong parang kaugalian na, alam mo yon, na parang minsan, pagka merong isang tao na naging biktima ng aksidente, meron tayong mga parang pamahiin or kasabihan, no? Oh, nangyari sa kanya yan kasi oras na niya, no? Or baka minala si paring ganito, 'di ba? Kaya nangyari sa kanya. Meron din namang mapaniil or mapang-asar, no? Eh, ang tanga-tanga kasi niya eh. 'Di ba? May mga ganon eh. Okay? Or parang minsan pagka na-aksidente tayo, ipinagpapalagay na lang natin na kasama sa trabaho 'yan. 'Di ba? So, 'yan yung mga tawag niyan, mga ipinapalagay natin, akala natin na tama, no? So, pero kung titingnan natin, bakit ba nagkaroon ng aksidente? Kahit sinasabi natin ito ay unexpected, unforeseen, unplanned, di ba? Pero sa totoo lang po, no, malalaman natin kung bakit nangyari yan. Okay po? So basically, sa pagtukoy po, no, sa aksidente, meron pong tinatawag dito na iceberg theory. No? So ano ba yung iceberg theory na yan? No? Kung napanood nyo po yung Titanic, di ba? So pagsalubong nila ron sa iceberg, may iceberg silang nakita na nakausli sa dagat, no? Akala nila yun lang yun, pero ang totoo, napakalalim pala nung ugat ng iceberg na yun. So yan po yung iceberg theory. Basically, iceberg theory was coined first by American writer Ernest Hemingway, kasi po sa kanyang mga istorya, sa kanyang mga sinulat, no? So sabi rito, mahilig daw si Ernest Hemingway doon sa mga istorya niya na meron siyang maliit na istorya pero malalim yung naging dahilan. Okay? So sabi rito, iceberg theory is also known as theory of omission. No? Kasi ang nakikita nga lang natin, yung nasa ibabaw. Pero yung nasa ilalim, yung nakaugat nun, hindi po natin nakikita. Halimbawa, sa isang aksidente, nakita lang natin, nagkasunog. Di ba? Nakita lang natin, may nabagsakan. Oh, yun yung, yun yung iceberg. Yun yung ibabaw. May nakita tayong nabagsakan. Pero hindi natin nakikita, paano ba nangyari yung aksidente na yun? No? Yun ba ay, kung mayroon mang nabagsakan dyan, yun ba ay initial lang, kauna-unahan ba yun? O laging merong nababagsak na stocks dyan at wala lang tinatamaan? So yun yung tinatawag na near miss. Okay, ngayon, dito sa iceberg theory, sabi rito, iceberg theory is also known as theory of omission. No? This is so because the theory is named as iceberg because, sabi rito, just as only a small part of an iceberg is visible, no, above water. Hemingway's stories presented only a small part, no, of what was actually happening. Nakita lang natin may nabagsakan.
nakita lang natin may nagkasunog o nagkaroon ng dahil sa isa sa sanhi ng sunog, yung tinatawag ng faulty electrical wiring. Yun lang yung nakita natin. Pero hindi natin nakikita yung mas malalim na dahilan, no, nung isang aksidente. Okay? So, sabi rito, no, merong tinatawag na isa pa sa katawagan sa iceberg theory, no, pagdating sa safety, no. Ito raw yung tinatawag na iceberg effect, no. So, sabi rito, illustrates that for every visible accident or injury, no, there are many more hidden incidents of near misses and unsafe conditions that contribute to the overall risk. So, ibig sabihin, kung meron mang nahulugan dyan na customer, empleyadong nadulas, or nagkasunog, ibig sabihin, hindi lang yan nangyari during that time. So, ibig sabihin, meron ng ilang mga pangyayari o merong mas malawak na dahilan kung bakit nangyari yung isang aksidente. Okay? So, ang sabi rito, iceberg, no? Visible part. Ito lang yung tinatawag na actual accident. Injuries, fatalities, no? Property damage. Halimbawa, sa security, di ba? Nagkaroon ng accidental firing or indiscriminate firing. Yun lang ang nakita natin. Yung pumutok yung baril. Di ba? Pero hindi natin nakita yung mas malalim na dahilan kung bakit nangyari yung accidental or yung tinatawag na indiscriminate firing. Di po ba? Sa mga security professional dyan na nag-e-explore sa mundo ng safety, dapat na-apply natin yung konsepto sa security. Di ba? So, kahit pa paano. So, visible part, or let's say, accidental firing. Yun. Nangyari. Accidental firing, sunog, fatalities. Di ba? Yun lang yung nakita natin. Okay? Ngayon, ang hindi natin nakikita dito, yung tinatawag na organizational culture. Di ba? So, yun yung hidden. Yun yung nasa ilalim ng dagat na tinatawag. Di ba? Organizational culture. Di ba? A culture that prioritizes productivity over safety or security. No? Or a lack of emphasis on proper training. Di ba? Halimbawa, meron kang security agency. No? So, may hawak kang or security officer ka or security manager ka ng isang security agency. No? Ang dami mong hawak na detachment. Karamihan nung pinag-aralan mo yung mga kaso na mga insidente na within a year, karamihan mga accidental firing. Di ba? So, yun yung iceberg na nasa ibabaw. Ang dami accidental firing. Di ba? So, ano lang ginagawa mo? Tineterminate mo yung gwardiya, di ba? So, kung may tinamaan na customer or tao, pinagagamot mo lang, di ba? Merong property na nasira, binabayaran mo lang, pinapalitan mo. That is the tip of the iceberg, no? Kung may natamaan na pinapasok mo lang sa insurance. So that is the tip of the iceberg lang daw po 'yan. Pero patuloy yung accidental o firing, di ba? So, ano ba yung nasa ilalim nito? Ano ba yung hindi natin nakikita? Di ba? So, organizational culture. Baka walang training yung ating mga security professional, no? Sa part ng, di ba, halimbawa, deploy ka ng gwardiya, may neuro, may drug test, merong firing or marksmanship. 5 years na po ang license ngayon. No? Di po ba dapat every 2 years or 3 years sa pagkakaalam po natin dapat nagre-refresher? No? At kung yan po ay barrel, I suggest dapat yearly meron kayong familiarization firing or marksmanship dapat, no? Para yung mga, di ba, gun safety yearly dapat meron tayong refresher courses diyan. Okay?
So, para maiwasan natin yung accidental firing, okay, ma-inculcate natin sa mga security professional yung kahalagahan ng baril, di ba? Sa mga workplace naman, workplaces, no? So, sunog, di ba? Mga nahuhulugan ng mga items, mga karton, di ba? So, kung sunog ang pinag-uusapan, dapat may maayos na electrical wiring yung ating kumpanya. Maayos yung mga circuit breakers, di ba? Na kung magkaroon ng trip ng kuryente or anuman sa mga machines diyan or appliances, dapat mabilis yung ng breaker. Okay po? So, ito lang yung mga ilan sa kasi may mga agency, may mga kumpanya kasi na mas pina-prioritize yung productivity, no? Yung sales, okay? Kung kayo ay mga nasa mall, commercial establishment, retail, mas pina-prioritize yung sales kumpara dun sa training ng mga tao. Di ba? Kung wala pong proper training yung ating mga empleyado, kung wala pong proper training yung ating mga security professionals, madalas po ang insidente. At kung halimbawa, sa usapin ng halimbawa ng nakawan, or pag-aresto, walang proper training, walang refresher courses, baka dahil 5 years na yung lisensya, nakakalimutan na paano yung tamang pag-aresto ng isang suspect. Okay? So, yan po yung ilan sa mga natin. So, management practices, ineffective safety procedures, inadequate risk assessments, okay? Or a failure to address safety concerns, no? Can all play a role, di ba? So dito po, let's say sa part ng ating mga detachment commanders, sa part ng ating mga plant supervisor sa mga workplaces po, no? Let's say nagre-recommenda sila para ayusin yung kanilang workplace, di ba? So ang problema, sabi dito, management practices. Dahil nga pina-prioritize yung productivity, dahil nga pina-prioritize yung sales over sa proper training at i-address yung ibang mga concern, hindi po nabibigyan ng pansin. Diba? Halimbawa, nagrekomenda yung isang supervisor na itong machine na to ay dapat palitan na or dapat ipa-overhaul yung ganitong klaseng bagay, di ba? O sasakyan or what. Hindi natin pinansin dahil gastos. Di ba? Minsan ganun eh. Pagdating sa sales or profit, over gastos, expenses, medyo bato-bato sa langit, medyo nagkukuripot yung kumpanya. May mga ganyan po, no? Pero hindi natin iniisip na kung yan ay mapapaayos at mapapagawa natin ng maganda at maayos, dire-diretso po yung ating production, yung ating kita. Di ba? Halimbawa, sa sasakyan, no? Kahit sa inyo pong araw-araw na pamumuhay, bumili kayo ng sasakyan, may sasakyan kayo. O let's say, second hand yan, halimbawa. Di ba? Maayos naman. Pagkalipas ng mga ilang, let's say, 10 years, 15 years, medyo kalog-kalog na, o medyo naghihingalo na. Ang ginagawa mo, dahil gusto mong makatipid, siyempre, nagtitipid ka na expenses, dinadala mo sa talyer. Diba? Later on, nung kinumpute mo na yung gastos, mas malaki pa kung bibili ka ng bagong sasakyan. So, may mga ganong no? So, sabi dyan, depende po. Kaya nga sabi ito, organizational culture and management practices. Systemic issues. Diba? So, broader underlying problems within the organization, no? Such as poorly designed equipment or inadequate maintenance, di ba? Mahalaga po yung pagkakandak ng preventive maintenance sa mga workplaces, no? Yung mga makina, especially mga electrical equipment, aircon, yung mga malalaki equipment sa mga planta, dapat po, no? Mga machines. Kaya sa safety, merong tinatawag na machine safety. So dapat continuous po, no? Ang preventive maintenance diyan. Latent condition. These are the pre-existing conditions that make an accident more likely, like faulty equipment or immediate
inadequate staffing, di ba? So latent condition somehow it refers to unsafe condition, di ba? Yung physical or chemical property ng isang bagay or mismo ng working environment or ng place, no? Ng workplaces, no? So pre-existing condition, anong sa example dito? May inacquire kang building, no? Inacquire mo yung building. Hindi mo na pina-check kung okay ba yung mga electrical wirings. Basta inacquire mo, at then nagkaroon ka ng konting minor renovation para lang dun sa mga opisina or what. So hindi mo na chinek yung mga electrical wirings. Ang problema, later on, wala pa isang taon, nasunog yung building. Di ba? So yun yan, hindi natin nakikita yung nasa ilalim ng iceberg. Nakikita lang natin yung sa ibabaw. Diba? Inacquire ko lang tong building na to eh. Hindi nga yun eh. Inacquire mo nga. Pero dapat, tiningnan mo lahat ng aspeto ng building. Diba? Okay? Electrical aspect, structural aspect, diba? Safe pa ba yan? May mga dapat bang i-reinforce dun sa mga poste or mga ganong tipo. No? So, human factors ito. Napakalaking halaga po nito, no? These include things like fatigue, stress, or lack of proper training, which can contribute to errors that lead to accidents. Di ba? So, napakalaking factor po, no? Yung human factor, di ba? Especially kung walang training yung inyong mga empleyado. Tulad halimbawa sa security industry, security profession. Pag walang maayos sa training yung mga security professionals, asahan niyo po, no? May mga nakawan dyan, may mga insidente dyan na hindi nila kayang i-address. At the same time, mabigat dito, yung insidente mismo sa kanila dahil may hawak silang baril. Diba? So, okay? So, yan po yung mga, yan po yung mga, natin dyan, yung iceberg theory, no? With regard to accident. Ngayon, isang mabigat na rito, yung cause ng accident. Diba? Napakabigat po niyan eh. Diba? So, ganun pa rin. Diba? Nakikita lang natin yung gastusin sa pagpapa-ospital. Diba? Medication, mga ganun. Pero yung underlying na dyan, kasi sa aksidente po, merong direct cost at indirect cost. Diba? So, ano ba yung direct cost? Ito yung mga medical bills. Yung mga ginastos sa property damage. Diba? Yung mga pinaayos po ninyo. Okay? Pero ang hindi nakikita rito, yung nasa ilalim po nito, yung hidden cost, no? Yung direct cost, indirect cost, no? Yun po yun. 'Di ba? So, halimbawa, no, sa part ng kumpanya, yung cost ng productivity, 'di ba? Nababawasan. Loss of productivity, 'di ba? Legal fees, damage to organization and reputation. Yun yung mahalaga diyan, no? Reputasyon. Diba? Loss or lesser productivity of the injured, no? Workers, diba? Their efficiency and income due to work interruption on the day of the injured. So ito yung mga indirect costs. Diba? So, loss of productivity among other employees due to work stoppage. Diba? Nagkasunog yung planta. Natural. Diba? Walang kakainin yung mga empleyado, walang sweldo eh. Okay? Loss of productivity among supervisors because instead of focusing on managing people and the workflow, they spend their time assisting the injured, no, investigating the accident and preparing inspection reports. Okay? Hiring and training replacement workers. Diba? Kung na-aksidente na, paano na? Diba? And of course, downtime due to equipment damage. Okay? So, bakit po natin dinidiscuss o tinatalakay itong accident? At yung, di ba? Basically, gusto natin maging aware, no? Yung mga nasa workplace, yung ating mga workers, di ba? At sa mga security professional dyan, since tayo naman po ay nagbablog, nagsimula po tayo sa security, gusto po natin maging aware lahat, no? Na nagtatrabaho, lahat ng manggagawa, no, na kaugnay ng kanilang trabaho dapat po maging maingat sa trabaho. Di ba? So,
Iwasan yung unsafe, unhealthy acts. Okay? Malaman agad natin unsafe, unhealthy condition. Maitama natin tong unsafe, unhealthy acts and condition na to para hindi po magkaroon ng matinding aksidente. So, ang aksidente po, may iwasan. Okay? Basta itama po natin yung ating mga maling gawi. Okay po? So, muli, marami pong salamat. Stay safe, be alert, and be aware.